automatic na babawasan ng moderator ng minuto sapagkat kasama ito sa warning. Kaya sa moderator, ibinibilin po namin, maging mahigpit po kayo sa pagmo-moderate. Ang manggugulo, ayaw magpaawat at sinabi na ng moderator's time, ayaw pa rin magpaawat, may karapatan ang moderator na sa gagawing ambush debate na ang paksa patutunayan ko na si Kristo ang tunay na Diyos na nagkatawang tao ayon sa Juan 1:1 at Juan 1:14. Ang affirmative natin ay si Johan ng RCC. Ayan. At ang negative naman si Mami Shisho ng INC. Bago po siguro magsimula itong ating debate ay magpapakilala muna sila ng tig-1 minuto. Si Johan yung mauna ng RCC. Pakilala kay Johan, 1 minuto. Ayan, no, salamat sa butihin nating moderator na si Kapatid Hanson, no. Magandang tanghali lahat. At tayo po hinamon ng debate, no. Di naman tayo takbuhin, kakasagad tayo. So ngayon, ating titindigan na si Kristo ay tunay na Diyos sa ating debate. Ayun lang mga kapatid. Ayan, dadako na tayo sa pagpapakilala ng negative side na si Kuya Mami Shisho ng INC. Kuya Mami Shisho, 1 minuto po. Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig. Ako po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po miyembro. At mali yung sinabi niyang hinamon ko siya ng debate, siya ang naghamon sa akin ng debate. Patutunayan natin ngayon na mali ang paksang titindigan niya. Ayan lang po. Ayan, so simulan na natin itong debate na titindigan ni Johan ng RCC na patutunayan niya na si Kristo ang tunay na Diyos na nagkatawang tao ayon sa Juan 1:1 at Juan 1:14. Asahan niyo po na magiging mahigpit po ako at maging patas sa gagawing debate ngayon. Ayan, simulan na tayo. 10 minutes sa unang presentation ni Johan ng RCC. Sige po, Johan. Teka lang moderator, di ko makita yung time. Saan ba yung time? Ayan. Ayan. Salamat. Palakihan na lang po yung timer. Ayan, no? Pwede na ba moderator? Sige po, anytime. Ayan. So ngayong hapon, hinamon tayo ng kapatid na si Mami Shisho. Ako daw yung nanghamon sa kanya, pwede nating i-play mamaya yung recording ni Biorista. Bago pa yung hamunan kasi tanungan lang dapat. Ang nakalagay sa banner kasi ni Biorista kanina, question and answer. Ngayon, hinamon niya ako debate, di naman tayo. Teka lang, di nagpe-play yung kapatid. I-play mo yung time. Okay, play yung time. Madaya. Ayan. Sabihin madaya eh. Ayan, salamat kapatid na timer na play mo yung time. So ngayon, papatunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos ayon sa Juan 1:1 at Juan 1:14. Tunay na Diyos na nagkatawang tao. Kung ating babasahin ang talata sa John 1:1. Excuse me. Ang sabi dito, en arche en ho logos. Sa pasimula, naroon na ang salita. Hindi sinabi sa talata na sa pasimula mayroong nagsasalita. Kay ho logos en prostonteon. Ang salita ay kasama ng Diyos. Hindi sinabi na yung nagsasalita ay Diyos. Kay Theos en ho logos. Diyos ang salita. Hindi sinabi na Diyos yung nagsasalita. Klaro naman yung talata. Ano ba kahulugan ka ako ng binabasa nating kapatid? En, or sa English ay was, patuloy na pag-iral, hindi nilikha, hindi nagsimula. Prostonte yon, may personal na ugnayan, may pagkakaiba sa persona. Theos in hologos, hindi makadiyos lang. Ang kalagayan ng salita ay Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, huwag kang hihigit sa nasusulat. Ngayon, punta tayo sa John 1:14. Kasi ang paliwanag ni Felix Manalo dito, sinasalita daw si Kristo, panukala daw kuno. Basahin natin yung John 1:14 kung panukala ba talaga ang sinasabi. And the word was made flesh, or sa Tagalog, ang nagkatawang tao, yung salita at
sa atin. Ngayon, kung uunawa natin at tayo ay ng mas mabuti, ang sinabi ay nagkatawang tao, yung salita. Meron ba akong talata or meron ba akong translation na sinabi katawang tao yung sinasalita? Ay wala ho tayong mababasang ganon. Kahit sa English version ng King James, ang nakalagay doon, the word was made flesh and dwelt among us. Hindi sinabi nukala ay nagtawang tao. Ngayon pakinggan natin yung paliwanag ni kapatid Felix Manalo. Tingnan natin kung tama yung sinabi ko. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Oh, bakit ikaw? Diyos palang verbo. Ngayon, tayo pumunta roon sa salitang verbo. Ano yung verbo? Salita. Kanino salita? Sa Diyos. Oh, kaya tanong sabi, sumasa Diyos yung salita. Ngayon, yung salita, Diyos din, pagkat sa Diyos yun. Si Kristo ikay salita. Ganito yan, pero huwag kayong manila. Yung hugog na yun, kanino, kay Manalo. Ano ang laman? Wala, taula. Pero, sinabi ko, Juan, kanino yung hugog? Kay Manalo. Ano ang laman? Si Juan. Sa makatwid, iba yung sinasalita kaysa ron sa salita. Sino? Yan, narinig natin mga kapatid, no? Tama yung paliwanag ko. 'Di ba? Ginamit ni Felix Manalo yung iba raw yung sinasalita sa salita. Pero pag binabasa ho natin ang John 1:1, hindi po sinabi sa John 1:1 nang pasimula ay may nagsasalita at ang nagsasalita ay Diyos. Wala hong ganong klaseng translation. Kaya mali ang unawa na pinapaliwanag ni Felix Manalo. O ngayon punta tayo sa John 1:14. Sinasalita daw si Kristo doon. May narinig ba kayong Kristo? Wala. Siyempre wala tayong maririnig doon na Kristo. Pero sino kako katuparan ng salita? Ay si Kristo. Di naman maitatanggihan ng mga kapatid natin dahil agree naman sila dyan. Pero ang tanong, mga kapatid yung tagakinig, yung nakalagay ba doon, nagkatawang tao yung sinasalita? Abay wala. Wala pong ganong klaseng translation na bababasa sa Biblia. Na nagkatawang tao daw kuno, sabi ni kapatid Felix Manalo, excuse me inubok nagkatawang tao daw kuno, yung sinasalita. Ano kako nakalagay? Ulitin natin yung John 1:1. Nang pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ngayon, kung sasabayan natin ang lohika na ginamit ni Felix Manalo na yung Diyos daw, kako yun. Wala daw ibang persona doon, Diyos lang. Sinabi doon at ang nagkatawang tao yung salita. Sa makatwid, meron silang Diyos Ama na nagkatawang tao. Kasi di naman sinabi doon at nagkatawang tao yung sinasalita. Ang sabi doon na maliwanag, nagkatawang tao yung salita. Ngayon, klarong-klaro, sa pagkamaling unawa dinobo ako excuse me. Klarong-klaro sa pagkamaling unawa ni Felix Manalo yung kanyang paliwanag sa John 1:1 at sa John 1:14. Hindi nga ni nakasulat doon na nagkatawang tao yung sinasalita. Ang sabi doon, nagkatawang tao ang salita. Klaro yan at verbatim. Kung sa English version nyo babasahin yan, and the word becomes flesh, so nagkatawang tao pa rin yung salita doon. Hindi yung sinasalita. Okay? Klaro naman sa talata. Ngayon, papatunayan kung tunay na Diyos si Kristo na nagkatawang tao. Babasahin natin sa John 1:1, hindi lang basta verbatim ang gagamitin natin. Unawa din mga kapatid. Kasi,
pag verbatim lang yung babasahin, yung gagamitin natin, wala namang lamok sa Biblia, pero may lamok. Tama? So, hindi puro verbatim. Ngayon, ang sabi sa John 1:1, ang salita ay Diyos. Ika nga, pag sinabing Diyos, peke, hindi sa lahat ng panahon ay kinakapit or binabanggit palagi ang tunay na Diyos. Karugtong palagi yung salitang tunay, di ba? Hindi palagi yan binabanggit. Ngayon, nagkatawang tao ba yung Kristo na tunay na Diyos? Yes, sapagkat siya po ang katuparan ng salita na binabanggit sa John 1:1 na pinatunayan ng John 1:14 na ang salita ay nagkatawang tao. Ngayon, kung tututulan ng ating kapatid na hindi raw kasi hindi naman daw si Kristo yon. Hindi naman daw si Kristo yon. Sa makatwid daw ay hindi tunay na Diyos si Kristo. Kasi tao lang. Ang tanong ngayon, lalabagin niya ba yung nasusulat at hihigitan niya? Well, I hope so na meron siyang mababasang ang sinasalita ay nagkatawang tao or nagkatawang tao yung sinasalita. Ayan lang mga kapatid, no, since 1 minute na naman, kalahating minuto. Wait, ay kalahating segundo pala, sorry. At wave ko na po yung time. Thank you. Ayan, at iniwave na po ni Johan ang kanyang 1 minuto at kalahating segundo na time. Ayan, dadako na tayo sa cross-examination ng ating negative side na si Mami Shisho. Kuya Mami Shisho, handa ka na bang magtanong? Handa na. Ayan, handa ka na bang sumagot, Johan? Andan na moderator. Ayan, pagka nagsimula ng magtanong si Brother Mami Shisho, start na din po yung time at may 20 seconds para sa explanation. Ayan. Unang tanong, tanggap mo ba ang sinabi ni Juan Trinidad sa kanyang footnote na ang verbo ay kaisipan ng Diyos? Tanggap o hindi? Hindi. Next question. Makatwid, ikaw ay lumalaban sa pari mo. Action moderator. Yes, anong Tanong objection? ko yan, sa makatwid, ikaw ay lumalaban Objection, sa pari mo. Yes, Oh, o no? moderator, Tapusin mo na lumalabag. yung Brother Johan. Lumalabag sa rule. May ano lang, sir. Patapusin muna yung tanong bago yung objection. Tapos na siya, teka Okay. lang, objection moderator. Tapos ako siya magtanong, kaya nga nag-object na agad ako eh. Inulit niya lang yung tanong eh. Wala naman siya dinagdag. Ngayon, objection ko moderator. Hindi ko naman sinama sa presentation ko si Juan Trinidad. So, out of topic agad yung tanong niya. Okay, may counter objection ka, Kuya Mami Shisho? Counter objection, ang tanong ko tungkol sa verbo. Yun mismo ang paksa namin 111 verbo. Okay, ito po yung ating ruling ano. Since hindi naman niya ginamit yung referensya patungkol kay Juan Trinidad o sino pa man yung pari na yon, maaari mo na lang itanong yan, Kuya Mami Shisho, mamaya sa rebuttals. Ano po. So ngayon po doon lang muna sa kanyang mga inilatag. Sige, po, sunod next na. question. Sunod na tanong, total ikaw ay nag-Greek. Nabasa mo ba sa Greek yung terminong tunay na Diyos? Yes or no? Sagot dyan, no. Sapagkat wala pong Greek na salitang tunay na Diyos. Tagalog yun, kapatid. Next question. Ano sa Greek ang tunay na Diyos dahil yun ang nasa paksa? Objection moderator. Yes, objection. Objection moderator. Hindi po kami nagpapaligsahan dito kung sino mas marunong mag-Greek. Ang topic po namin, mag-stick siya doon. Counter objection, Kuya. Kuya Mami Shisho, medyo mahina yung... Counter ipinakulatag niya Okay, ito yung ruling natin. Ano po?
since nag-Greek ka kanina, Johan, so nag-assume ang iyong katunggali na marunong kang mag-Greek. 'Di ba? Sabi mo pa nga kanina, in arche, in hologos, etc., etc. So, tinatanong ka ngayon sa Greek, sagutin mo. Pakiulit po yung tanong at sasagutin po ni Johan. Tanong ko, ano sa Greek ang tunay na Diyos? Dahil yun ang nasa paksa at nag-Greek ka. Ngayon ang sagot dyan ay hindi ko alam kung ano sa Greek. At ito ang paliwanag bakit ako hindi ko alam. Ang sabi ko, sa aking binabasa, hindi ko sinabi na ako ay marunong mag-Greek, binabasa kapatid. Next question. Sunod na tanong. Ang sabi mo, hindi mo alam sa Greek ang tunay na Diyos. Ang sabi sa paksa, tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ano ang nagkatawang tao? Okay, sa Greek yung nagkatawang tao. Excuse me. Ay, wala pala, teka lang. Wala pala akong binanggit na nagkatawang tao. Sa John 1:14, ang binanggit ko doon ay Tagalog tsaka English. Next question. Regardless kung hindi mo binanggit yung nagkatawang tao, nasa paksa yun eh. Diyos na nagkatawang tao, John 1:14. O kaya ano sa Greek ang nagkatawang tao? Apas. Next question kapatid. Ano naman sa Greek ang Kristo? Pass kapatid, next question. Makatwid, lahat ng tinitindigan mo sa paksa, wala sa Griego, tama? Ay, mali. Meron yan sa Grigo, hindi ko lang alam. Sige, next question kapatid. Sige. Dahil hindi mo alam yung iyong sariling paksa na ikaw pa ang nagtindig sa Greek, sang-ayon ka ba na tinututulan mo yung bagay na hindi mo naman pala nalalaman? Objection, moderator. Yes, what is your objection, Johan? Ad home, hindi ko raw. Counter-objection. Hindi po yun. Counter-objection, hindi ad hom yun kasi sabi niya, hindi niya alam eh. Kaya ang tanong ko, tutol ba siya sa bagay na hindi niya nalalaman? Kanya nang galing yung salitang hindi niya alam. Ayun. Tama naman si Mami Shisho. For ano lang ha, sa pagiging patas lang. May sinabi ka kasi kanina, Johan, hindi mo alam. So kaya itinanong niya na tutol ka ba sa bagay na hindi mo nalalaman. Walang ad hom doon. Yung ad hom, gaya nga nung ibinigay na halimbawa ni Kuya Robin, yung GAJO, BOBO, etc., etc. Wala namang ganong binanggit. Ano po? Patas po yun baka sabihin nyo, nagbabayas ako, camping ako dito kay Johan. O, sige na po, tuloy po yung tanong, Brother Mami Shisho. Ang sabi sa 1:1, ang verbo ay sumasa Diyos. Sino ang Diyos na sumasa kanya ang verbo? Sino ang Diyos? Yung Diyos Ama kapatid. Next question. Ang verbo ba ay tunay na Diyos din? Yes or no? Yes. Sa Next question. makatwid, yung verbo ay tunay na Diyos, sumasa Ama na tunay na Diyos din. Tama. Tama. Next question. Ilan ang Diyos mo ngayon? Isa o Ay, dalawa? Sorry. Sige, tuloy mo. Ulitin mo kapatid. Dahil ang verbo ay tunay na Diyos at sumasa Ama na tunay na Diyos din. Ilan ang tunay na Diyos batay sa pahayag mo? Isa o dalawa? Batay sa pahayag ko kanina, sasagot ko sa tanong mo, dalawa. Pero, iisa sila sa pagka-Diyos. Sa persona, dalawa sila. Tatlo pa nga yan eh. Sige, next question kapatid. Ito si next na tanong. Theos. Ito tanong ko sa iyo. Yun bang Theos ay ikinakapit kay Kristo batay sa mga pari? Yes or no? Hindi natin pinag-uusapan. Objection, moderator. Ano yung objection? Objection naman, baka mamali ako eh. Objection, moderator, no? Wala pa akong binabanggit na pari. Walang ginamit na pari. Okay, Counter-objection. Kuya Mami Shisho, wala po muna ang sige, counter. Anong counter po? Counter-objection. Ginamit ko yung sinuli ko siya.
Kaya tinatanong ko siya kung sang-ayon ba yung authority niya na yung Theos ay itinatawag kay Kristo. Okay, ito po yung ruling. Ano po, stricto tayo doon sa unang latag kung ano yung inilatag lang muna. Ano po, maaari naman din po yung maitanong pero mamaya po sa rebuttal na po. Pagpaumanhinan niyo po muna. Sige po. Next question. Next question. Pagka napatunayan ko na ang Theos ay hindi itinatawag kay Kristo, tatanggapin mo bang talo ka na sa debateng ito? Ay hindi. Hindi naman yun yung paksa natin, kapatid. Next question. Sa makatwid, hindi mo tanggap na si Kristo ay tinatawag na Theos o Diyos. Tama? Ali, tinatanggap yan, kapatid. Magtanong ka dun sa paksa ko. Ito, next na tanong. Sa John 1:14, binanggit ang salitang sarx egeneto. Tanong, ano ang translation ng sarx egeneto sa English at Tagalog? Objection, moderator. Yes, what is your objection? Hindi ko po ginamitan ng Greek yung John 1:14. Counter? Counter of objection, hindi mo ginamit yung John 1:14 pero nasa paksa yun John 1:14. 'Di ba? Okay, ito po yung... At ikaw mismo ang gumamit ng Greek. Ikaw ang naglatag. Okay, ito po yung ruling. So, since nasa paksa kasi yon, Brother Johan, yung John 1:1 at John 1:14, so nag-assume, ano po ang lahat, na inilatag mo talaga yon kasi yan yung tungkulin mo bilang affirmative. So since nag-Greek ka kanina, sabi mo pa nga en arche, en hologos, etc. etc. So nag-assume ang iyong katunggali na kabisado mo yun o kahit sa Greek. Kaya pakiulit po ng tanong at sasagutin po ng ating affirmative. Ulit ang tanong. Ano sa Ingles ang sarx egeneto na mababasa sa John 1:14 na yan ay nasa paksa natin? Ito sagot ko, no, since hindi naman siya kategorya na ako'y magaling sa Greek. Ang sabi ko po kanina, uulitin ko sa aking presentation, sa aking binabasa. Ibig sabihin, binasa ko lang. Ngayon, yung John 1:14 ay hindi ko binasa sa Greek. At wag na po tayo mag-assume kasi nakakamatay po pag-assume. Sige, wini-wave ko na. Enough time at dadako na tayo sa first presentation ng negative side na si Brother Mami Shisho ng INC. Kuya Mami Shisho, handa na ba ang iyong presentation? Handa na. Ayan, magsisimula ang iyong time kapag ikaw ay nagsalita na. Isang nakikinig. Ang paksang pinagdedebatehan namin, patutunayan ni Johan na si Kristo ang tunay na Diyos na nagkatawang tao sa Juan 1:14. Ang tungkulin ko lang ay gigibain yung kanyang ititindig, tututulan yung paksa. Pero ano ang napansin nyo? Tinanong ko sa kanya, kasi siya ay gumamit ng Greek, ano ka ko sa Greek yung Kristo? Anong sagot niya? Christos. Anong tanong ko? Nabasa mo ba yun sa Greek? Anong sagot niya? Hindi. Ano nasa paksa? Si Kristo ang tunay na Diyos. Tinanong ko siya, alam mo ba sa Greek yung tunay na Diyos? Anong sabi niya? Hindi. Sa makatwid yung dalawang bahagi na nung paksa, Kristo at tunay na Diyos, walang mababasa dun sa talata. Ano yung isa ko pang itinanong sa kanya? Ano sa Greek yung nagkatawang tao? Anong sagot niya? Hindi niya raw alam. Sa makatwid, itong kadebate natin, hindi pala alam ang kanyang itinitindig sa debate. At masasabi ba nating kalabisan kung itinatanong natin sa kanya ang Greek? Hindi. Bakit? Sapagkat una, siya ang nagtindig ng Greek. Unang latag niya pa naman ay Greek pa agad. Hindi ba? Ngayon, tinututulan niya na si Kristo ay hindi Diyos na nagkatawang tao dyan sa 1:14, gayong hindi naman pala niya nauunawaan yung mismong itinindig niya. Ano bang sinasabi ng Biblia doon sa mga
lumalait sa bagay na hindi naman niya nauunawaan. Ito ipapakita ko sa inyo. Sabi dito sa Tadeo, sa 1:11, sabi rito, ang mga taong yan ay lumalait sa mga bagay na hindi nila nauunawaan. Anong tawag sa kanila? Nasa ilalim sila ng sumpa. Kita mo na, ikaw mismo nagtindig niyan nang tanungin kita diyan, hindi mo naman pala nauunawaan. Ngayon tinanong natin na si Kristo ay tinatawag na o Theos. Kasi yun ang nasa 1:11 di ba? Nakalagay doon ay yung nasa huling bahagi ang verbo ay Diyos. Si Kristo ba'y tinatawag na Theos? Ipakita natin itong aklat ng paring Katoliko. Ito ay Dictionary of the Bible. Ang nagsulat nito ay isang dakilang ay hindi basta TikToker lang to eh. Sabi diyan, pari noon pang 1939, nag-aral ng Murray, si Mackenzie ang the best Catholic theologian na kilala niya sa United States. Ano pag-amin ng pari niya? The Lord Jesus and in much of the rest of the New Testament, the God of Israel, o Theos, is the Father of Jesus Christ. It is for this reason that the title Father as a personal reality is not applied in the New Testament to Jesus Himself. Sa makatwid, ano mo ngayon patutunayan na yung Theos doon sa banggit na Theos and all daw pumapatungkol sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, tinanong natin sa kanya kanina, ano kako yung tunay na Diyos sa Greek? O dahil hindi niya alam, alata naman talagang naninindak lang pero wala talagang alam Bakit? Biruin nyo, unang basa pa lang, bawal lang tumawa, baka mawarningan ako Biruin nyo, NRC, NO Logos. Ano ba yan? Sana hindi ka na nag-Greek para hindi na kita tinanong sa Greek. Ito, ituturo ko sa iyo yung tamang basa. Hindi ko alam kung saan ka nagbasa pero yan, hindi NRC yan Ang basa dyan ay anarchy. Ano? Ito, may ipapakita pa ako sa iyo kasi halika kasi ng hinamon sa Greek Ito ay Greek New Testament 3rd edition, Greek New Testament 4th edition, Greek New Testament 5th edition. Mali yung basa mo dun sa NRC. Ang basa dun, enarchy, N-O Logos. K-O Logos, en prostonteon. Nawa mong basa kasi, hindi siya Erasmian pronunciation Hindi rin modern Greek pronunciation. 'Di ba? Anong basa yung ginawa mo? Carabao Greek pronunciation yun 'Di ba? Kaya tanungin natin ngayon yung mga Bible scholar. Ito ay unang 1:520. Alam naman natin na binanggit diyan ang tunay na Diyos, 'di ba? Yung salitang tunay na Diyos, ano daw sa Greek 'yon? Ang sabi rito, alitheinos theos. Yun bang terminong alitheinos theos o tunay na Diyos, ikinakapit ba yan kay Kristo? Sabi rito, alitheinos theos is not elsewhere referred to Christ. O ano nasa paksa natin? Si Kristo daw ang tunay na Diyos na nagkatawang tao.
Anong sabi ng mga Bible scholar? Yung salitang tunay na Diyos, alitinos theos, hindi kailanman ikinakapit kay Kristo. Sino ang tunay na Diyos? Sabi rito, alitinos theos is a constant and exclusive epithet of the Father. Sa makatwid ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. Kaya yung paksa mo, di ko alam kung kailangan ko pang pabagsakin kasi tinanong kita, wala pala lahat sa talata yun eh. Tandaan mo, paksa natin. Si Kristo ang tunay na Diyos na nagkatawang tao sa wala yung tunay na Diyos, wala rin yung nagkatawang tao pagka binasa sa Griego. Ngayon, bakit natin tinatanong yung Griego? Alam nyo kasi yung sa egeneto, ang nasa John 1:14 ng Griego, sarx egeneto. Ano ba yung salitang tao sa Griego? Baka hindi niya alam din, pero ituturo ko na lang sa iyo. Yung salitang tao, anthropos. May mababasa ka bang anthropos? Batay sa Nicene Creed, ano ba yung terminong ginamit nila sa incarnate tsaka became man o nagkatawang tao? Ito ipapakita ko sa inyo. Tuturuan kita magbasa no ng walang transliteration ano. Ang basa dito, sarcotenta ke enanthropisanta. Ano ibig sabihin nun? Incarnated o incarnation and became man. 'Di ba? Ang totoo yung incarnated, hindi pa saktong nagkatawang tao yun eh, 'di ba? Mas angkop doon yung enanthropisanta, andun yung salitang anthropos. Yun bang sarcotenta o incarnated? At yung enanthropisanta, nagkatawang tao, na yun ang mababasa sa Nicene Creed. Nasa John 1:14 ba yun? Wala eh. Ano ang nasa John 1:14? Sarx egeneto. Diba? Ano ba yung pinagmulan ng salitang egeneto? Ang pinagmulan niya ay ginome, na ang ibig sabihin ay to come into being o to come into existence. Sa makatwid, pinatutunayan sa John 1:14 na si Kristo ay pinairal sa pamamagitan ng pagiging tao niya. Kaya tunay na Diyos ba si Kristo kung siya ay brought to existence by the true God? Hindi. Sapagat ang tunay na Diyos ay eternal. Hindi siya nag-exist lang noong si Kristo ay ipinanganak na ni Maria, 'di ba? Si Kristo nag-exist lang nung ipinanganak ni Maria. 'Di ba? As ano sabi sa awit 22, God is from eternity to eternity. Eternal ang Panginoong Diyos, hindi siya brought into existence. Ngayon, yung paniniwala ni Johan na ang Diyos daw ay nagkatawang tao, yun ba ay paniniwalang Kristiyano? Dito sa Gawa 14:11, mababasa natin ng mga pagano anong sabi nila nung nakita nila sila Pablo. Sabi nila, sumigaw sila sa wikang likaw niya, nagkatawang tao ang mga Diyos at bumaba sa atin. Sa makatwid, paniniwalang pagano, hindi Kristiyano na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya lahat di napatunayan sa paksa ni Johan. Time. Ayan, natapos na ang time ni Mami Shisho sa kanyang first presentation. Dadako na tayo sa cross-examination ng affirmative side. Ayan. Brother Johan, handa ka na bang magtanong? Handa na kapatid na host. Ayan, Kuya Mami Shisho, handa na bang sumagot sa mga katanungan? Andan. Ayan, kapag ka nagsalita ka na, Brother Johan, magsisimula na ang iyong time. Sige po. Okay, salamat. No, unang tanong kapatid na, no, Mami Shisho. Ano sa Greek ang salitang a prominent Catholic Bible scholar and historian? Ano sa Greek yan? Wala sa paksa yan, wala yan sa John 1:14. Objection, Okay. moderator. Okay, ano yung objection? Ginamit niya yan kanina as a reference, so karapatan kong itanong yan. Ulit ang tanong, ano counter. yung ginamit ko? Wala sa May kaayusan, moderator. counter ba, Kuya Mami Shisho?
O counter objection na sabi ko, hindi ko ginamit yon at wala sa paksa yun. Kung Okay, hindi ito ko po man yung ginamit at sa paksa, pwede pa, wala sa paksa eh. ito po yung ruling natin, ano po. Wala kasi sa paksa yun. Ang paksa kasi nakabatay sa Juan 1:1 at Juan 1:14. So doon lang dapat iikot yung ating usapan. Ano po, kung magtatanong sa Greek, patungkol po sana sa nakasulat doon. Ano po, so change the question na lang, Brother Johan. Okay, so, sige. Ngayon, Mami Sisyo, ano naman sa Greek kako yung hindi tunay na Diyos si Kristo? Ano sa Greek yun? Ang sabi kanina ng Bible scholar, alitheinos theos is not elsewhere referred to Objection, Christ. moderator. Kaya si Objection, Kristo moderator. hindi Objection, moderator. tinawag na tunay na Diyos. Objection, moderator. Wala na moderator natin. Sige, Ayan. objection. Objection, ano yan? moderator, no? Malayo Objection. po yung sagot niya sa tanong ko. Ang tanong ko sa kanya ay klaro naman. Ano kako sa Greek yung hindi tunay na Diyos si Kristo? Ano kako sa Greek yun? Translation, kapatid. Okay, Kuya Mami Shisho, mayroon bang categorical? Meron bang counter? O sige, sasagutin ko. Ang tanong niya, ano sa Greek sige. yung hindi tunay na Diyos? Yung salitang tunay na Diyos, alitheinos theos. Yung salitang Kristo ay Christos. Wala yun sa Juan 1:1 at 14. Next question. Ayan. Next question, kapatid. Tinututulan mo ba ang salitang prostonteon sa John 1:1? Hindi ko tinututulan ng prostonte yun, nandun yun eh. At ang sabi ng Bible scholar na si Daniel Wallace, ang theon sa John 1:1b ay ang ama, ang father, ang tunay na Diyos. Next question. Okay, next question. Sa makatuwid, itong binabanggit na ang salita ay kasama ng Diyos. Ito yung Diyos Ama. Tama o mali? Tama, yung prostonte yun na yung tunay na Diyos Ama. Next question. Sa John 1:14, nagkatawang tao yung salita. Ito ba yung Diyos Ama? Tama o mali? Mali, dahil mali yung saling nagkatawang tao. Next question. Sige, sabi mo maling salin. Next question, kapatid. Meron ba tayong translation na mababasa na ang sinasabi sa John 1:14, nagkatawang tao yung sinasalita? Meron o wala? Meron yung mga maling salin ng Katoliko at Protestante na pare-parehong naniniwalang nagkatawang tao si Kristo. Okay, sabi mo meron. Ngayon, tanong ko sa'yo, anong salin, at dapat ito ay nasusulat, anong salin, anong verse, na ang nakasulat sa talata ay nagkatawang tao yung sinasalita? Wala akong tinindig na nagkatawang tao yung sinasalita. Ang tindig ko, maling salin nga yung nagkatawang tao. Ba't tatanong mo sa akin kung anong salin yun? Ayun. Ngayon, tanong ko sa iyo, kapatid, dahil ikaw ay marunong sa Greek. Ano sa Greek yung salitang dwelt? Titingnan natin sa mismong talata ng Biblia dahil tinatanong mo talata eh. Teka lang, ba't pinos yung time? Objection, moderator. Sige, objection ano yan? Dinadaya tayo, moderator. Pinopost yung time, moderator. Hindi, tapos na yung time mo kasi sa dito sa kabila, itong seconds. Kaya dapat magne-next question ka na. Pinopost yan kasi akala siguro niya. Pass pala sagot niya. Sige, okay. Hindi pas. Sabi ko titingnan ko sa Biblia dahil nasa Biblia tanong mo.
Okay. Wala. Start ko ulit pagka Okay. magtatanong na. Next question dahil di nasagot, no? Next question, kapatid na Mami Shisho. Yung salitang salitang was, patuloy na pag-iral o hindi patuloy na pag-iral? Hindi patuloy na pag-iral yun, past tense yun eh. Sa makatwid, kapatid, ito tanong ko sa iyo. Sa makatwid, mali ang nakasulat na Greek na N. Di ko alam kung di ako marunong magbasa. So mali yung nakasulat na N. Hindi mali yun, ikaw ang mali. Dahil wala naman yung sinasabi mo sa Biblia. Ang paksa natin, patutunayan mo, tunay na Diyos si Kristo na nagkatawan tao. Wala lahat yung sa 1:1. Wala yung Kristo, wala yung tunay na Diyos. Maling salin pa yung nagkatawang tao. Next. Next question. Ang sagot mo, walang Kristo sa John 1:1. Tanong ko sa iyo, kapatid na Mami Shisho, sino ang kinatuparan ng berbo? Ang kinatuparan ng verbo, hindi ang mismong verbo, si Kristo. Si Kristo wala sa John 1:1. Ang nasa John 1:1, verbo. Ano yung verbo? Ang sabi ng pari mo, yan ay kaisipan ng Diyos. Hindi yan ng mismong Kristo. Next question. Okay, next question, kapatid. Ang sagot mo ay kaisipan ng Diyos yung salita. Tatanong ko sa iyo, kasama ng Diyos ang salita sa kaisipan niya kasama? Natural. Kapag kaisipan ng Diyos, kasama niya yun. Kahit ikaw man, pagka meron kang naiisip, alangan namang malayo sa iyo yun. Diba? Ano yung nasa kaisipan ng Diyos? Yung gagawin niyang paglalang kay Kristo. Sa makatwid, wala pang Kristo sa John 1:1. Kaisipan pa nga lang eh. Okay, next question, kapatid. Ngayon sabi mo kaisipan pa lang at walang Kristo doon. Ngayon, ano ang nasusulat sa John 1:14? Nagkatawang tao yung salita o nagkatawang tao yung sinasalita? Katulad ng sinabi ko kanina, maling salin yung Objection, nagkatawang tao. Kaya, Objection, moderator. teka, sumasagot ako, nagtanong Hindi, ka may karapatan ko mag-object, kapatid. Kahit sumasagot ka, may karapatan ako. Objection, moderator. May lilinawin lang muna ako sa rules. Kuya McDonald, kasama ba doon yung sa pagsagot? Halimbawa, hindi pa tapos yung sagot, pwede na bang mag-objection? Hindi kasama Batay sa doon, rules narinig ninyo. ko. Hindi kasama, narinig ko. Yung ano lang, yung pagtatanong lang yung kailangan Pagtatanong lang, no? Sige. Oo. Ano yung objection? The objection ko, moderator, categorical po yung tanong. So, kailangan niya munang sagutin ng categorical bago siya magpaliwanag. Okay, may sige, counter ba? sige. Wala, Sige, tanggap ko sagot yung muna objection niya. na categorical, pakiulit muna yung tanong bago sagutin. Ulitin natin yung tanong. Ulitin ko tanong, ha. Pause muna time kasi uulitin eh. Tanong ko sa iyo, Ma'am Shisho, ulitin ko. Ano ang nakasulat sa John 1:14? Nagkatawang tao yung salita o nagkatawang tao yung sinasalita? Ang sagot ko ay none of the above. Bakit? Dahil ang salitang nagkatawang tao, batay sa patotoo ng Biblia, ay maling salin. Bakit? Ang nakasulat sa Griego, sarx egeneto. Ano ba yung Greek ng tao? Anthropos. Wala ka namang mababasang anthropos dyan. Next question. Sa makatwid sa binanggit mong Greek na hindi tao, ano naman sa Tagalog yang binabasa mong Greek? Clarify? Okay, clarify natin, no? Dahil binanggit mo sa Greek na walang tao doon na binabanggit, yun yung sabi mo eh. Ito tanong ko sa iyo. Ano naman sa Greek? Ano naman sa Tagalog yung binabasa mong Greek? Anong translation 'yan? Hindi to Tagalog, Greek nga ito eh. Kung Objection, tatanungin mo, moderator. Objection, teka, moderator. sige. Objection, May moderator. objection. Ano yun? Ayan, klaro naman tanong ko, no? Ano kako translation na binabasa niyang Greek sa Tagalog? Okay, ang tanong niya, kuya, ano daw ang Tagalog na binabasa mong Greek?
Ito ang sagot ko. Walang particular. Bakit? Sapagkat maraming Tagalog ang nagbatay sa Greek New Testament ng UBS. Pero kung isalin man nilang nagkatawang tao, mali yun. Bakit? Una sa lahat, wala namang anthropos sa Greek ng John 1:14. Ikalawa, pari at katoliko Okay, at mga next protestante question, nagsalin kapatid. yan. Time ka na. Next question na ako. Okay, next question kapatid. Dahil sabi mo maling salin pagkatagalog, punta tayo sa English version naman. Sa King James, and the word become flesh. Tamang salin ba ito o maling salin? O yan, tamang salin yan. Bakit? Sapagkat yung salita naging laman. Ano dahilan? Sapagkat ipinanganak si Kristo bilang tao. Sabi sa Mateo 1:18, ipinagdalang tao ni Maria. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, tamang salin yung sa King James version na the word become flesh. Ito tanong ko sa'yo, anong translation ng Tagalog ng the word become flesh? Anong translation yan sa Tagalog, kapatid? Yung the word become flesh, kung tatagulugin mo, ang salita ay ginawang laman. Sa makatwid, someone made the word flesh. Sino yung gumawang flesh sa laman? Natural lang Diyos. Hindi yung laman ng Diyos, kundi yung gumawa dun sa salita na maging laman. Time. Okay, next question, kapatid, no? Meron ba tayong mababasa doon sa ginamit mong... Teka lang, ano yun? Sorry. Meron ba tayong mababasa doon sa ginamit mong Greek na ginawa yung laman doon? Meron o wala? Meron. Yun nga mismong sarx egeneto eh. Ano ba yung sarx? Flesh o laman? Ano yung egeneto? Mula sa root word na ginumay na to bring into existence. Sa makatwid, egeneto, ginawa na ano? Sarx, laman. Ginawang laman, made flesh. Sabi mo meron. Ano ang Greek word ng salitang ginawa? Ginume. Okay, next question. Meron bang mababasang genome sa binabasa mong talatang nakatranslate sa Greek? Meron. Ang sabi sa John 1:14, sarx egeneto. Ano ang root word ng salitang egeneto? Ginome. O sa Erasmian pronunciation, ginumay. Sa Carabao pronunciation mo, ewan ko na lang kung paano mo ipopronounce yan. Okay, wala nang time. Time. Okay, time is up. Ayan.